Nalaman ko po na hindi po wala ako tunay na anak. Kaya nyo nalalaman ngayon, Lumalaki po bago ako. lang? Nung namatay po yung father ko, nung 2 years ago. So, Pero yung mga tunay na magulang, hindi ko na po nakilala. Ano po inabandon na po ako yung tunay kong parents. Mangyari lang sana, mangyari. Maalaw po ni God na mahanap ko po yung tunay kong magulang. Opo. Kahit inabandon na po nila ako yung tunay kong magulang. Gusto ko rin po ma-answer po yung mga questions. Anak po ko sa pagkadalaga. Opo. Parang ganun po yung nangyari. Tapos yung mother ko po, parang from Bohol, dito niya po ako pinanganak sa Manila. Kasi yung mother ko po, sabi po nila parang student po that time, parang namasukan po yata ng kasambahay po sa family po ng yung adopted parents ko. Opo. After niya po akong ipanganak, hindi ko po alam kung inayawan niya po ako or parang hindi po siya ready or parang hindi po Oo. binigay na lang po ako ng ganun. Pero may galit ka pa sa talagang magulang mo? Actually po, kuya, yun. Ako si Lester Jolie Manalili, so 43 years old. I was adopted sa family ng people that can maybe help out na makilala yung biological parents ko. Nararamdaman mo sa sa katawan mo parang may naghihintay sa akin . Sir, tanong ko lang po, kayo po ba yung yung sa social media po na Yes po, sir. kayo po, sabi ko na nga po ba? Ano po, kamusta po kayo? Alam mo, sir. Kamusta po kayo? Okay na po. Nakita ko po kayo sa YouTube po. Ay, opo. Opo, buti po ko sa'yo. Opo, Actually yun. minsan po napag-usapan nga po namin kayo ng wife ko. Opo. Yun nga po na hanga po kami sa inyo. Maraming salamat po, sir. Gusto ko po kayong kamayan na sabi ko nga po na Thank you po, mahanga thank po you. kami sa inyo. Thank you po, thank you po. Opo. May kikwento po ako sa misis ko. Kasi nakita po namin story nyo sa salamat din po sa ginagawa nyo, nakaka-inspire po kayo ng tao. Ay, salamat din po, sir, sa inyo. Ngayon po kasi minsan, alam niyo naman po sa mental health din po ng mga tao, Opo. minsan ang hirap po kasi. Mm. Pag nakakita po ng parang, yung story nyo nga po, parang na-inspire po na Opo. na mag-continue sa buhay. Kaya nga po na buti nga po nakasakay po ako sa inyo ngayon. Ako rin po, personally din, sir, kasi marami rin po kasi ako sa napagdadaanan po sa mental health ko. Tapos pag may na-encounter po ako na, yung medyo mas po yung kalagayan, na-inspire din po ako na, sila nga nakukontinue nila. Opo. What more kaya nga po salamat po sa ginagawa nyo, nakaka-inspire kayo ng tao. Ngayon po kasi talaga pong, lalo na po sa mga lalaki po talaga, sobrang po yung sa mental health po. Opo. Madami din mga daan sa mga ganun eh. Problems po talaga. Ako rin po, kaya po. Ano pong sir, ang naramdaman nyo? Medyo po boss sa mental health ko po kasi nalaman ko po na hindi po wala ako tunay na anak. Opo, na nagsinungaling po sa akin ng family na po more than 40 years old while Ang nyo na po nalaman? Opo, lately ko lang po nalaman. Tapos po, doon parang na-piece together ko na po yung mga nagiging problem throughout yung... Kaya nyo na nalaman ngayon, Lumalaki po bago ako. lang? Nung namatay po yung father ko, nung 2 years ago. So, Pero yung mga tunay na magulang, hindi ko na po nakilala. Inabandon na po ako yung tunay kong parents. Yung biological So parang parents. wala kang talagang alam na kwento kung Wala po, wala po. paano nangyari Wala lahat po. yan. Tapos ngayon po, parang gusto ko pong mangyari ngayon. Sana mangyari. Maalaw po ni God na mahanap ko po yung tunay kong magulang. Opo. Kasi although parang anong mangyari po kasi, kahit inabandon na po nila ako yung tunay kong magulang, gusto ko rin po ma-answer po yung mga questions pa. Pero kilala mo yung tunay na magulang? Hindi po, pangalan wala po akong idea kasi inabandon po ako . Pangalan, alam mo sir? Alam ko po pangalan, pero hindi ko po kasi marami rin po. Taga Bohol po, boss . Bohol. Opo, medyo malaki-laki po kasi Bohol . Pero kasi di ba, tawag doon, paano ba yan? Kasi di ba nag-vlog niya ako, sir? Opo. Pwede ko baka sakaling gusto mo sir panawagan sa Hindi ko bigay alam. kung makikilala. Talaga po, boss. Kung gusto makikilala, parang halimbawa na kung alam mo yung lugar nung Opo, tatay mo. alam ko rin po yung name. Pero Alam hindi mo ko yun, po alam kung siya po yun. Pero yung mother ko siyempre, po. kumbaga parang kung alam mo kung saan siya nagmula, yung lugar nila, yung barrio nila. Kwento lang po kasi, boss, nung ang nangyari po kasi, pinanganak po ako, kung ba yung mother ko po, anak po ko sa pagkadalaga. Opo. Parang ganun po yung nangyari. Tapos yung mother ko po, parang from Bohol, hindi ko po alam kasi nagsasabi po sa akin na parang, hindi po sila sure kung pumunta po dito yung mother ko sa Manila out of parang hindi po siya ready maging mother that Opo. time or nag-aaway po sila ng family ng father ko. Tapos dito niya po ako pinanganak sa Manila. Sa may Fabella po, kung aware po kayo ng Fabella Opo. Hospital.
Tapos after po nun, kasi yung mother ko po, sabi po nila parang student po that time, Mm. parang namasukan po yata ng kasambahay po sa sa family po ng yung adopted parents ko. Opo, ngayon yung Opo, yun po yung tinuring nag-adapt po magulang. sa akin, yung name ko po, Manalili, yung Opo. po kami. Mga Manalili po ang nangyari. Ganun po yung kwento. Tapos Mm. nung inadapt po ako, parang, actually pang mag-adapt po sa akin, yung kapatid po ng mother ko na dalaga. Yung father ko po, nagsabi na, Mm. lalaki daw ang bata na wala kinikilalang ama. So, ang nangyari, sila na po nag-harbor sa akin. Inadapt po nila ako without any, kasi nung araw naman po, wala namang papers po nun eh. Wala Opo, po, like, opo. wala legal na adapt na gano'n, wala po. Kumbaga parang after pinanganak, binigay po ko gano'n. Sabihin, yung nanay mo, pumasok siyang kasambahay doon sa, Opo, dito nung sa, time, yun yung po yung kwento. sa tinuturing mo magulang. Opo. Na habang estudyante siya, ganon? Habang estudyante daw po siya, ganun ang okay. nangyari. Tapos after niya po akong ipanganak, hindi ko po alam kung inayawan niya po ako or parang hindi po siya ready or parang hindi po Oo. binigay na lang po ako ng ganun. Tapos yung father ko po, totally wala po siyang like involvement sa akin. Parang nanakan lang po yung mother ko out of anak sa pagkadalaga, parang ganun. So, ang gusto mong makita, nanay tatay Gusto mo? ko po sana kasi, sir, parang siguro utang ko na lang po sa sarili ko na para makilala po sa pinanggalingan ko. Pero may galit ka pa sa talagang magulang mo? Actually po, kuya, hindi na po kasi parang, ang hirap na po kasi magkaroon ngayon, lalo na po ngayon na may Kristiyano po ako. Opo. Ang nangyari po kasi, wala rin naman po mangyayari kung magkakaroon po ako ng sama ng loob. Sa akin lang naman po, in case na makita ko po sila, ang sa akin lang naman po, makapagtanong lang po ako masagot lang po yung questions. Bakit, no? Bakit lang. Kahit wala na po kaming like, mag-anuhan, wala na po kami. Okay lang, gusto ko lang matanong lang na totoo ba na mga ganito, yung mga ganun po throughout my life, masagot lang po. Kasi syempre, hindi mo rin naman alam yung dahilan kung bakit, di ba? Baka siguro naisip din ng magulang, masakit para sa isang magulang na ibigay yung anak sa iba. Siguro, pero siya, syempre, dahil may pangarap din siya, baka isip niya, mas magiging maganda yung future mo. Di ba? Baka isip niya. Opo, kahit paano po kasi, kuya, yung time pong yun, medyo established na po yung na-adapt po sa akin na family. Kasi medyo nasa 40s, 50s na po siya. Opo. Sila, mga adopted father ko po, mother ko, yun, sa mga Manalili. Yung mga anak na po nila, ang kuya ko, ate ko, na kinikilala ko, medyo malalaki po naman time na yun. So parang, naisip ko rin po yun, na nagbigay rin po ako ng benefit of the doubt na baka lang, binigay ako out of, siguro mapas pa ayos yung future compared sa, pero marami rin po mga questions na hindi ko masagot-sagot. Kaya gusto mo gusto ko pong makita. Kahit hindi na po magkaroon ng ng connection nga, sabi ko nga sa misis ko. Kahit wala nang magkaroon ng connection. Basta masagot lang yung mga answers. Opo. Yun lang. Ayun sir, pwede mo banggitin kung kailan mo yung nanay mo kasi baka sakali na may makapanood na hindi man sila totally hindi man sila mismo sila makapanood, baka merong kilala siya na mapanood, di ba? Opo. Baka ito rin yung maging way. Baka ito yung purpose ng ating pagtatagpo sir eh. Di ba? Hindi natin masasabi. Maraming ginagamit. Sige kuya, ako add kita sa Facebook, okay lang ba? Sige po. Para in case na for example may kakilala kayo or something. Kahit dito po sir, sa inyo nakaon na may camera ko. Ay, oo. Yan pwede po sa pet ko, okay lang po sa inyo. Opo. O kung okay lang din po, ilabas ko itong video doon sa social media, kung okay lang po sa inyo. Opo, sige. Sige po. Sabihin niyo po yung yung pangalan ng yung nanay niyo tsaka yung tatay niyo po. Kung saan po yung alam niyo mga detalye kung saan sila. Sige po. Ayun na, salamat pero nakasaya ko kay kuya ngayon. Ako si Lester Jolie Manalili, so 43 years old. Ngayon married na. Before I was adopted sa family ng ni Mr. Ignacio Cura Manalili and Natalia B. Lim. So, yun ang kinakilala kong both na parents and yun, parang nagpapasalamat ako na may nabigyan niyang chance na yun nga, sabi ni Kuya na baka since nagbablog naman siya, magbigay ng konting siguro awareness sa, for example, people that can maybe help out na makilala yung biological parents ko. So, yung wait lang ako kasi medyo sobrang nakalimutan ko din yung mother ko. Ayun, Esmeralda Pakilbot, Kuya Marlon. Ayun. Ma'am Esmeralda Pakilbot. Esmeralda Pakilbot. Taga Bohol, mga Bohol sila, tubong Bohol, Kuya. Ayun. Ma'am Esmeralda Pakilbot. Pakibot. Opo. Yun. Baka may nakakilala kay Ma'am Esmeralda na taga Bohol. Yung anak niyo po na si Sir Lester Jolie Manalili. Ngayon Manalili na yung pangalan ko. Yung surname ko. So, ayun. Hinahanap po niya kayo. Gusto niya kayong
makita, no? Opo. Baka may message ka, sir, sa kanya. Ano lang, siguro, hindi ko kasi alam pa mararamdaman ko kasi kung magkikita tayo for the Opo. first time, Mm. hindi ko pa kasi alam kung ano mararamdaman ko pa eh. Hindi, sa ngayon, sir, kung ano yung gusto mong sabihin sa kanya. Yun, sana makapagkita tayo, tapos sana makapag-usap ng malalim tungkol sa maraming siguro sa maraming taon na hindi tayo magkakilala. Mabigyan na ng mga sagot yung mga tanong natin sa isa't isa para maging clear yung naging sitwasyon. Siguro marami kasing throughout sa buhay ko kasi marami nagsasabi ng mga what ifs eh. So parang hindi ko alam kung saan ako maniniwala, kaya parang gusto ko sanang to come from you na kung talagang yung katotohanan na to come from you, and kung magkaroon man tayo ng connection afterwards is maganda. Ayun, pero as of now, ang inano ko lang na i-allow sana ni God na magkita tayo para gusto ko lang talaga mabigyan ng answers yung mga questions ko, and siguro ikaw may mga gusto rin mo Sabihin answers sa'yo, from me din. So yun lang. Kumbaga paras kayo kumbaga parang gusto mo masagot yung tanong mong bakit, no? At gusto rin niyang sagutin yung tanong mo eh. Parang ganun to yun. Na kung bakit kita binigay sa mga taong yan. Tsaka parang rin kasi kuya, parang natataka rin ako kasi bilang isang magulang, parang siguro nararamdaman mo sa sa katawan mo eh, parang may naghihintay sa akin eh, parang kailangan ako ng anak ko, ewan ko kung naramdaman niya yon or pero parang kasi kumbaga ikaw random mo na kumbaga ang magulang mo andyan pa rin, hindi pa kumbaga parang hindi pa sila nararamdaman ko po na buhay pa sila. Gusto ko silang hanapin, gusto ko silang makita, gano'n. Ayun. So, yun lang po. Ayun, ano malay mo sir, di ba? Kung ipagkakaloob ni God, walang imposible, wala namang imposible. Opo, wala namang imposible. Diba, baka ito yung maging daan para magkita kayo ng magulang mo. Opo. Baga, sabi ko nga, lahat ng nangyari sa atin ay may dahilan. Siguro kaya rin tayo pinagtagpo, dahil ito nga talaga yung totoong gustong iparating ni God na gagawa ko ng paraan para mas mahanap mo yung magulang mo. Yung totoong magulang. So sana yun, magtiwala tayo kay Lord, no? Opo. Pag ibibigay talaga niya. Pero wala ka namang sir, samahan loob sa mga... Simula po nung naging Kristiyano ko po, yung kapatawar na lang po. Yes po, tama po yan. Kasi, alam mo yung hanggat meron kang galit sa puso mo, hindi ka makaka-move on eh. Opo, bigat po kasi sa pakiramdam. Humihingi nga tayong tawad sa Panginoon, tapos hindi natin kaya magpatawad. So, yun, sa mga taga, Bohol, meron tayo dito na followers o makakapanood ng mga taga Bohol. Pamilya ka sa ganung pangalan na Esmeralda Bakibot. Yan. Hindi mo alam sir yung talaga eksaktong lugar nila. Hindi ko po alam kuya eh. Sabi lang po sa akin na taga Bohol. Ate ko po nagsabi nun eh. Yan si Ma'am Esmeralda Bakibot ng Bohol, no? Dating nag-aral sa Maynila. Sa school siya nag-aral? Parang hindi ko rin po alam, pero parang ang kwento po sa akin, student po yata siya nung time na pumunta po siya dito sa Manila. Opo. College po, nag-aral sa college? Parang ganun po, college. Anong course niya? Hindi ko rin po alam. Sayang, no? Oo, sayang yung sobrang... Para mas malapit talaga yung kung saan school tsaka anong course. Hindi ko po alam, buhay. Pero wala natin, baka diba, syempre, may nakakilala sa kanya, makukwento yun, tapos, malamang maalala niya yung mabalikan niya yung totoong yung alaala na, maaaring ako yung tinutukoy niya, kasi kung nabanggit mo naman yung taong nag-adapt sa'yo, di ba? So, sana po, may tawag doon, may makapanood at oo nga po eh. Sana kilala yung nanay mo. Mother ko nga po mabigyan ng alam sa kanya. At sana nga po ngayon, nararamdaman ko na nandiyan pa siya, pero just to make sure nga po na she's still alive, or baka dito sa Pilipinas, o baka sa ibang bansa, hindi natin alam, or baka may kamag-anak siya from Bohol na makakapagsabi. So, importante, hindi man kayo magkita pa. So, yung magkaroon ko ng komunikasyon, di ba? Komunikasyon, oo. So, para at least, di ba, masabi mo sa kanya yung mas mas mabubunutan ng alam mo yung nadadala mo na nakilala mo na siya. Parang yung brokenness na dinadala. Mabubuo di ba? Dito lang ako Kuya Marlon sa may tapat nitong Dito po. Ayun. Salamat Kuya. Sige po, sige. Ayun, salamat Kuya. Thank you. Thank you po, thank you. Salamat Kuya. Thank you po. Maraming salamat Kuya. Thank you po. Inspiring po. Dalayan ko rin po na sana makita niyo. Thank you Kuya. Thank you po. Sige po. Mag-connect po tayo sa Facebook Kuya. Sige po. Ingat po kayo sa biyahe. Thank you po. Thank you. God bless po.